And then, paano ka naman naging paano ka napunta sa business? Napunta ako sa business last 2020 pa. Bali, ang ongoing naming business is sneakers. 2022. So, last 2020 pandemic no. Akala ko nung pandemic nun is end of the world na eh. Pero kung baga ang pandemic para sa iba siguro, problema eh. Pero para sa amin is kabaliktaran, blessings. Kasi masasabi ko na hindi kami magiging negosyante kung hindi nag-pandemic. So ang kwento nun, may nakita kaming product sa online, face mask. So, face mask, bumili, ang puhunan lang ng 500. So, napaghatian namin ng partner ko, tara, tig 250 tayo, kunin natin yan. Ayun, tapos kinuha namin. So, nagsimula kayo sa 500? Sa face mask, sa 500. And then, yung 500 na yun, naging 1,000. That time, ang dami na nagbebenta ng face mask. So, naghanap naman kami ng ibang opportunity. Tinry naman namin yung kutkutin in a bottle. Sa mga hindi nakakaalam, ang kutkutin in a bottle, yun yung sa bottle, nilalagyan ng mga gummy worm, tapos beans, tapos mga mani. Mga corn beans. Oo, mga ganun. Tapos nilalagyan lang namin ng brand. Ang mindset namin that time nun is marami kaming kaibigan. So, nung nabentahan namin lahat ng kaibigan namin, nawala na rin kami ng market. So, nahinto rin siya. Naubos din siya. That time, yung 1,000 namin, tumubo naman siya, naging 3,000. And then, yung mga natira na lang na beans or mga mga gummy worm, kami na lang din kumain. Di ba, 3,000 na. So, kami, bata pa kami ng actually, bata pa rin naman kami ngayon, pero sabik pa kami sa date ng partner ko. So, yung 3,000, nag-date pa kami noon. Hanggang sa natira na lang. Hanggang 1,500 na lang natira. So, yung 1,500 na yun, parang na-pressure kami, 1,500 na lang pera natin. Sige, sugal ulit natin sa business. So, yung partner ko, nakakita ng ukay-ukay denim naman. May nakita siyang ukay-ukay denim worth 1,500. Binalt niya. And then yun, tumubo. Hanggang sa naging yung 1,500 namin, naging 8,000. So, yun na naman, same cycle. Pinande-date lang ulit namin. Tapos, hanggang natira na lang is 2,100. Sinugal, ginagastos niyo yung ginagastos namin. Kasi, kasi parang hindi pa naman kami ganun kaseryoso sa buhay. Kumbaga, gusto lang namin mag-enjoy. So, yung natira na lang 2,100, may nakita naman akong ibang opportunity. Which is wax naman ng motor and mga sasakyan. That time, yung 2,100 na yun, hindi siya bumenta. Kahit isa, kasi 2,100 ng puhunan, so 10 pieces ng product, ni isa wala ko nabenta. Yung 4 na yun, ako lang ang gumamit. Tapos yung 6 pa, binaha pa. So, zero na talaga kami. Zero na talaga kami. So, sabi ko, zero balance na tayo May tayong pan-date. Ngayon, hiram na lang kami. Napag-desisyonan ko din na hiram kami sa kuya ko ng 5,000. Ayun. Worth 5,000 panimula ulit. And then yun, bumili ulit ako ng wax pa rin. Pero this time, mas mababa na yung capital. So, yung last time, 2,110 pieces. Yung sumunod, 2,130 pieces na. So, ang mindset ko nun, bibenta ako sa kalsada. Ayan, bibenta ako sa kalsada, itong 30 pieces. Nung una kong benta sa kalsada, sa highway namin, simula ko 8 a.m., naglatag ako hanggang 5 p.m. Nagtitinda ka sa bangketa? Bangketa. Sabi ko, from 8 a.m. to 5 p.m., ni isa walang bumili. That time, sabi ko, ba't ganun? Okay naman yung product ko, pero walang bumibili. Alam ko naman na effective. Effective, yes. So, that time, pwede na akong sumuko talaga. So, ang na lang sa akin, bigla na lang napa-observe ako sa paligid. Kaya palang walang bumibili sa akin. Kasi, yung product, ang target market ko, mga motor, so mabibilis yung mga motor, hindi nila makikita yung product ko. Hindi ka nice. So, naghanap ako ng other location. Ang naging mindset ko noon is maghanap ako ng kung saan bumabagal yung traffic. Kumbaga, mali lang pala ako ng binibentahan. Kaya, hindi ako bumibenta. So, naghanap ako ng may hams, o kaya may intersection. Ayun, tas
that time, nung nakahanap na ako ng My Hams, walang bayad yun. Walang bayad. Kahit saan ka pumesto. Oo, kahit saan pumesto. Pagka-pwesto ko doon, ng 8 a.m., 9 a.m., meron akong 4 na nabenta. Sabi ko, eto na, tuloy-tuloy na to. Tuloy-tuloy na to. Pero may katabi ako na nagbebenta ng sticker. Sa di ko na malaman na dahilan, in-approach niya ako. Sabi niya, umalis ka dito. Ako nauna dito. Isip-isip ko, bakit magkaiba naman kami na binibenta? Oo, sticker sa kanya, sa akin wax, compliment dapat kami. So, hindi naman kayo magka-competition. Ayoko din naman ng trouble. So, ang ginawa ko, hanap na lang ako ibang location. Yung may nahanap na naman ako location, kala ko okay na bumibenta na naman. Ang nagpalis naman sa akin, mga enforcer. Hindi ko naman sa kasi ako baga mali, bawal talaga yon. Kaya nai-gets ko rin sila. Hanap na naman ako ng ibang location. Yung location ko, okay na, kumita ko ng 17 pieces, bumenta ako. Ang nag-problema naman doon, nilagyan ng basura nung may-ari. So, sabi ko, Lord, sinusubukan mo talaga ako Pero kaya ko to, sabi ko ganun sa sarili ko. So, naghanap na naman ako ng location, and then yung location na yun is okay na. Ang una kong ginawa, kinausap ko yung enforcer. Pwede ba ako dito? And then, nagpaalam na ako. And then yun, from wax, bumenta na ako. Nilagyan ko na ng degreaser, car shampoo, mga parts ng motor, mga handle grip, lahat ng nag-aral na din ako kung paano magkabit ng CP holder na may charger. And then now, dumami yung branches. Kaya tawag ko siya na branch Kasi yung mga kaibigan ko, niyaya ko na rin silang maglatag. Kumbaga, 5 latag na kami sa isang araw. Ikaw ang supplier. Tapos ang ginagawa ko, pinipesto ko na lang sila sa bangketa. Tapos, ang ginagawa ko na lang, since may mga reseller na ako, sinusuplayan ko sila. Sinusuplayan. And then nun, lumakas kami nun. Siguro mga 1,000, 1,500 ang benta, ang pieces ang benta namin sa isang araw. Kala ko tuloy-tuloy na. Sa di malaman na dahilan, yung supplier ko, binigyan ako ng ka-expire na product. Yung meron akong naipon nun, 100,000. Para sa akin, that time, malaki na yun. Malaki na yun. So, in-all-in ko yung 100,000. Wala akong nagawa, marami na akong na-supplier. Nagulat na lang ako, dami nang tumatawag sa akin. Sabi sa akin ng mga na-supplier ko, yung product ko, ang baho niya. Hindi na maganda, nagtutubig na. So, ayoko naman na masira sa mga tao. Di baling malugi ako, di baling maubos ang pera ko, huwag lang masira yung pagkatao ko. Yung reputation ko dapat safe pa din. So, niripan ko lahat lost. Sabi ko, Lord, sinusubukan mo talaga ako. Ba't ganun? Naman, patas naman ako lumaban, bakit grabe yung binibigay? So, nung time na yun, naglaylo na ako. Ang ginawa ko na lang, naghabal-habal na lang ako. Tapos yun, siguro plan din ni Lord na talaga na malugi para mag-jump kami into sneakers. Yung tropa ko, may sapatos siya na magka-size ko. So, binenta niya sa akin ng second-hand original brand. Second-hand worth 1,2 capital. So, binenta niya sa akin, tapos binenta ko. Wala pang isang oras, tumubo na ako ng 700. Sabi ko, from 1,2, tapos nabenta ko siya ng 1,9. Ang bilis ng pera, sabi ko gano'n. Doon, that time, hindi na ako magsisimula sa zero. Zero yung capital ko, pero yung knowledge ko about business, hindi na nag-zero. Same lang naman ng process Same lang ng tawag dito, formula. Iba lang yung product na binibenta mo. So, inulit ko lang yung ginagawa ko. So, nagbumili pa ako second hand, bumili na ako ng brand new, hanggang sa yun, dumami, nagkaroon ng reseller, at yun, at tamtin na nagka-store na kami. So, ibig sabihin, Sir Patrick, hindi mo na pinandedate yung kinikita mo? Ay, hindi na, more on rolling na. Baga, benta, lahat sa business. Balik ulit. Yun. Oo. Mukurot lang kami konti. Hindi katulad nung wala na natitira. So ngayon, nung time na yon, parang nag-focus ka na sa sneakers. Opo, nag-focus na po kami sa sneakers. Kasi pansin namin, siguro hindi rin naman magiging ganun yung business kundi dahil sa naging experience. Hindi siya ganun kabilis lumaki. Parang pansin ko, masasabi ko na mabilis siya nag-grow dahil sa experience. Pine-prepare ka lang pala for a bigger opportunity. Yun nga, no? Kasi parang from bangketa na nagtitinda ka, and then paano mo siya ano yung, diba nagtitinda ka sa bangketa, yung sa sneakers mo, nagkaroon ka na ng tinda? Oo, ng store. Pero that time, online pa lang kami nun. Siguro mga 1
and a half year, nag-online muna kami. And then, nung nakita namin yung, marami na nagre-request, sabi, mag-store na kayo, mag-store na kayo. Ayun, nag-store na kami. Pinakinggan namin yung mga client. Nag-physical store na kami. Grabe yung suporta pa rin ng customer. Kasi that time, yung online store namin, pwede kang mag-walk-in. Kasi nag-rent lang ako ng apartment nun na may stock room. So, ang ginagawa ko, pinapa-walk-in ko sila. Yung pag nag-walk-in yung mga customer, naiilang. Kasi bahay Bahay, naiilang sila. So, nakapag-decide kami na mag-store dahil din dun para sa customer. Meron kaming customer since day one. Sa wax pa lang siya. At up till now, bumibili pa rin sa amin. Kasi maganda siguro yung naging relationship mo sa mga customers mo. Tsaka talagang sinasabi ko lang yung totoo. Walang halong boka. Just be me lang, gano'n. So, di ba dati, parang 500, 250, 250, napalugan ng 500, tapos hanggang sa nawala.